Kinabukasan, nagising ako nakahilata sa sarili kong kama. Di ba nakatulog ako sa kwarto ni Echo? Binuhat ba niya ako papunta dito? Pagtingin ko sa orasan, 8 a.m. na. 8 a.m. na? Dali-dali akong tumayo sa kama ko. Hindi ko pa napagluluto sa Echo ng almusal. Palabas na ako ng kwarto na ma-realize ko siguro nakaalis sa siya. Nasa opisina na siguro. At nakakain na siya ng breakfast. Nice one kasi. Nice. Nice. Paano may impress si Echo niyan? Bumalik na lang ako sa kwarto at naligo. Pagkatapos, ay tinawagan ko si Angie. Nasiya na muna ang bahala sa shop ngayon. Since, nakipag-date naman siya last time. Besides, naririnig ko pa nga nagsasalita si Kevin sa background. Kaya for sure, ayaw din naman niya ako nandun. Bala ko mag-paint ngayon sa bahay, pero nagugutom na ako. Kaya napagpasyahan kong bumaba para magluto na makakain. Muntik na akong mahulog sa hagdan, nang biglang may nagsalita. Ang tagal mo namang bumaba. Echo, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa office ka na? Si Echo ba talaga to? Tinignan ko ang orasan. 8:40 na. Pero bakit nakaupo lang siya sa sofa at nagbabasa ng dyaryo? Saturday ngayon. I can't even say a word. Day off ko ngayon. Hala, galita naman siya. May day off pala siya. Dati naman kapag Sunday, nasa office pa rin siya. Magluto ka na nga lang. Gutom na ako. Sabi ni Echo, habang nakafocus pa rin sa pagbabasa ng dyaryo. Teka, hindi ka ba kumakain? Sige, sandali lang. Pumunta na akong kitchen at nagluto ng late breakfast. Ang weird talaga. Hindi siya papasok sa office. Magugunaw na ba ang mundo? Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Nax, may nangyari kasi. Teka lang, hindi kaya. Dahil may pasasya sa mukha, kaya ayaw niyang pumasok. Kumusta na kaya ang sugat niya? Dali-dali ko namang nilagay sa lamesa ang mga pagkain. Tapos lumapit ako kay Echo. Umupo ako sa kanyang tabi, kaya napatingin siya sa akin at binabasang dyaryo. Nilapit ko ang mukha ko para makita ko ang kanyang sugat. Teka, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagkataka ni Echo. Okay na ang kanyang mukha. May konting galos pero magaling na. Hindi na masyadong halata ang mga suntok sa kanya, kaya pwede na siyang pumasok. Hoy, bakit mo ko tinitingnan? Ano bang probe? Napatigil ulit siya sa pagsasalita kasi hinawakan ko ulit ang kanyang mukha. Hinimas-himas ko ang isa niyang pisngi. Kagabi, ang laki ng pasa niya dito. Ngayon, halos wala na. Napangiti naman ako. Wow, okay na. Magaling na. Napansin ko na labang na nakatingin lamang si akin si Echo. Bigla kong tinanggal ang kamay ko sa kanyang cheek. Sorry. Chinay ko lang ang sugat mo. Nakatingin pa rin siya sa akin. Hala, ayaw pa naman niyang hinahawakan ko siya. Ito naman kasing kamay ko. Pabigla-bigla. Sorry na. Tumayo na lang ako. Gusto mo na bang kumain? Tara na. Tanong ko sa kanya. Naglakad na ako papunta sa table. Sumunod na rin siya. Kumain na kami. Magkaharap kami. Kaya hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Minsan nahuhuli ko siya nakatingin sa akin. Kaya nagkakatingin na lang kami. Then, sabay pa kami mag-iiwas ng tingin. Ang gulo lang namin. Tapos na kaming kumain at ilalagay ko na ang mga pinggan sa lababo nang tumunog ang phone ni Echo. What now, Bessie? Nagsisimula na ako maghugas ng pinggan pero naririnig ko ang boses ni Echo kahit andito ako sa kitchen. Look, it's my day off, Bessie. I don't need to... Well, send other guys. Asan ba si Paul? Ha? What? Fine. Oo na. Pupuntahan ko na. Okay, sige. Fine. Bye. Narinig kong umakyat si Echo sa hagdan. Magbibihi siguro. Ano kayang nangyari? Pagkatapos ko maghugas, pinuntahan ko kaagad si Echo. Nabutan ko siyang palabas galing sa kanyang kwarto. Echo, aalis ka ba? Tanong ko sa kanya
Habang pinupunasan ko ang kamay ko, gamit ang tuwalyang hawak ko. May kailangan kasi akong puntahan ng kliyente, sabi niya habang inaayos ang kanyang damit. Tinignan ko ang kanyang suot, naka-pants at shirt lang siya. Hindi naman siya pupuntang meeting. Pero akala ko day off mo ngayon. Nagtataka na naman ako, akala ko pa naman, masosolo ko na siya ngayon. Akala ko din, sabi niya, at kinamot naman ng batok. Ganun ba? Sayang naman. Sayang talaga, akala ko talaga. Magkakaroon na kami ng moment naming dalawa. Napatungo na lang ako. Sayang kasi akala ko, makakasama ko siya ng buong araw. Sayang kasi, once in a blue moon na nga lang siya mag-day off. Hindi pa ako makakasama niya. Sayang talaga. Gusto mo bang sumama? Napaangat naman ang ulo ko nang marinig ang sinabi ni Echo. Napangiti ako ng pagkalaki-laki. Talaga, Echo? Pwede ba talaga akong sumama? Talaga? Talaga? Ito na bang sinasabi nilang moment? I need to capture this moment. Wag na lang pala. Hindi pwede. Napabusangot naman ako sa kanyang sinabi. Sana walang bawian naman. Nagsimula na siya maglakad palayo. Hinabol ko siya. Teka, Echo. Wala nang bawian. Sabi mo, pwede akong sumama. Wala akong sinabi. Hala, wala daw pero meron kaya. Sige na naman, please. Isama mo na ako. Promise, tahimik lang ako. Hindi kita aabalahin. Promise talaga. I raised my right hand. Pumayag ka na, Echo. Minsan lang naman to. At saka, hindi ko naman siya gagambalain. Napatigil siya sa paglalakad at tiningnan ako ng maigi. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Sabi niya at tinitigan ako. Yap, todo taho pa ako. Napabuntong hininga siya. Fine, but don't tell me, hindi kita pinigilan. May pagbabantang sabi ni Echo. Yay, tumakbo naman kaagad ako sa kwarto para magbihis. Kahit naman saan kami pumunta, basta kasama ko si Echo, magiging masaya ako. Nagsuot ako ng casual dress, then flats. Mukhang chill lang, pero at the same time, pwedeng iharap sa client na Echo. Konting lipstick. Then, I grabbed my shoulder bag. Pagbaba ko, tinignan ako ni Echo mula ulo hanggang paa. Ang ganda ko, no? Sigurado ko bang ganyan ang isusuot mo? Pagkataka niya. Ha? Bakit? Hindi ba bagay? Yumuko naman ako at tinignan ang damit ko. Okay naman ang dress ko, pati ang flats ko. Bigla namang tumunog ang kanyang phone. Fine, pwede na yan. Sabi ko na nga ba, maganda rin tong dress ko. Nagsimula na siya maglakad pa palayo habang sinasagot ang kanyang phone. Di ba niya nagustuhan ang dress ko? Maayos naman. Napansin ko na lang. Nilagpasan niya ang kanyang kotse, pero naglalakad pa rin siya. Teka, Echo, lampas ka na sa kotse mo. Sabi ko habang tinuturo ang kanyang kotse. May kausap siya sa phone, pero lumingon pa rin siya sa akin. Ang gwapo talaga ni Echo. Parang nagliliwanag ang background niya sa paningin ko. Tapos, ngumiti pa siya. Ngumiti pa si Echo sa akin. Nag-smile back naman ako. We're not taking the car. Nakangiti niyang sabi sa akin. So, magko-commute kami. Wow. For the first time in my life, I'm riding the MRT. Although, air-conditioned naman siya. Ang sikip naman. Nakatayo pa kami habang nakahawak sa parang nakasabit. Habang tumatagal, mas lalo pa nagkakasiksikan. Grabe, ganito pala rito. Kapag tumitingin naman ako kay Echo, super relax lang naman siya at parang pinipigilan niyang mapangiti. Teka, pinagtatawanan ba niya ako? Echo, saan ba talaga tayo pupunta? Bakit hindi tayo pwede sa kotse? Masyado na rin nagkakasiksikan sa loob. Hindi naman ako nagrereklamo. Nagtataka lamang ako. Nagrereklamo ka na ba? Sabi niya at nagpipigil ngumiti. Oy, hindi ah. Wala kaya akong sinabi. Kahit nga maraming tao at siksikan at nakatayo dito sa MRT, wala akong sinasabi.
Hindi ako nagrereklamo talaga. Paliwanag ko sa kanya. Hindi naman talaga ako nagrereklamo. Ngumiti naman ang loko. Pasalamat siya. Gwapo siya kung hindi. Ano kasi ang gagawin mo? Napailing na naman ako sa naisip ko. Sinuot naman niya ang earphone. Dapat pala, nagdala rin ako ng iPad ko. Maya-maya pa, may mga pumasok na namang mga tao. Siksika ng talaga. Medyo may nanunulak pa. Kaya napabitaw tuloy ako sa hinahawakan ko. Wait lang po. Excuse me lang po. Echo, sabi ko. Habang nakikipagsiksikan. At para mapalapit kay Echo, naaaunod lang kasi ako ng mga tao palayo sa kanya. Pinipilit ko naman bumalik ulit sa kanya. Pero natutulak ako ng mga tao. Hala, hindi pwede to. Echo, sigaw ko na mahina. Hindi naman niya ako naririnig dahil sa earphones. Natulak ako ng natulak hanggang sa napaupo ako at napakandong ako sa isang tao. Ano ka ba? Bakit mo ba ako inuupuan? Sigaw ng lalaki. Tumayo ako kaagad at pinilit kumapit doon sa hawakan para hindi na ulit ako matumba. Naku, pasensya na po kayo. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Pagkapaumanhin ko. Hindi ko na rin mabalance ang pagtayo ko. Napatingin naman sa akin yung lalaking naupuan ko. Mga 40 years old na siguro. Tapos ang laki pa ng tiyan. Bigla naman siya ngumiti. Kinilabutan naman ako. Naku, magandang binibini pala eh. Gusto mo bang umupo, miss? Papapuin na sana kita kaya lang. Pagod ako eh. Pero pwede naman kitang kandungin kung gusto mo. Kumindat pa si kuya habang sinasabi iyon. Grabe ka, Manong. Ano na lang ang sasabihin ng asawa ko kapag narinig yan? Hindi na po. Salamat na lang po. Pasensya na po talaga kanina. Sige po, aalis na ako. Makikipagsiksikan na ulit sana ako pabalik kay Echo nang bigla niyang hawakan ng arm ko. Sandali lang, miss. Huwag ka munang umalis. Pinapakandong na nga kita, oh. Sabi ni kuya at tinuro pa ang kanyang leg para maupuan ko. Grabe talaga. Hindi na, wag na po. May kasama po ako. Baka po hinahanap na niya ako ngayon. Tinuturo ko naman si Echo habang sinasabi ko iyon. Wala ka namang kasama, miss eh. Dito ka muna. Usap muna tayo. Sabi ulit ni kuya habang tinuturo ang kanyang legs. Pinipilit ko makuha ang arm ko pero ang higpit ng kanyang hawak. Dumami ulit ang mga tao kaya napatulak na naman ako at napakandong sa kanya. Pinilit ko ulit tumayo pero parang ayaw niya akong pakawalan. Manong, patayo na po ako. Bitawan niyo po ako please. Pagpupumiglas ko pero ang lakas si kuya kaya ang hirap makawala sa kanya. Wag na muna, miss. Dito ka muna. Nag-e-enjoy pa tayo, oh. Hinimas-himas ang arm ko. Nagpupamilit na ako ulit tumayo. Pero ang higpit ang hawak niya sa akin. Maya-maya pa, biglang may humawak sa kamay ko. Kaya napatayo na ako. Naramdaman ko na lang na may brasong pumulupot sa baywang ko. Kaya napayakap ako sa kanya. Echo, napaangat ang ulo ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya. Akala ko sa akin siya nagagalit. Pero nakatingin pala siya kay Manong. Yung lalaki naman, parang naiinis na rin. Teka nga bata, wala akong ginagawang masama. Pinapaupo ko lang yung babae. Dapat nga, hindi mo ko sinisigawan. Mas matanda ako sa'yo. Kaya dapat, nire-respeto mo ako. Nakangising paliwanag ni kuya. Respeto? Gago ka pala. Hindi ka dapat nire-respeto, sabi ni Echo at tinitigan na masama si kuya. Aba, minumura mo ba ako? Suntukan na lang kaya? Napasigaw na rin si kuya. Tumayo na yung lalaki at para makikipagsuntukan na nga. Si Echo naman mukhang hindi aatras. Echo, wag mo na lang pansinin. Umalis na lang tayo. Bulong ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya gumagalaw. Nakatingin pa rin doon sa lalaki. Yung lalaki naman nagwawala na. Alam ko namang hindi mauunang sumuntok sa Echo. Pero for sure, if sinunggaban siya ng lalaki, sigurado, susuntukin din niya. Magkakagulo na sana.
Buti na lang, yung mga tao inaawat iyong mama. Pinaggalayo sila ng mga tao. Hanggang sa naaon na kami ng mga tao, palayo dun sa lalaki. Kumabit si Eko sa hawakan at napasin ko. Hawak pa rin niya ang baywang ko. Nakasubsob pa din ang mukha ko sa kanyang chest. Hindi na ako masyadong nagrereklamo kasi ang bango na Eko. Ang tahimik nga lang niya. Galit pa rin kaya siya? Eko, sorry. Hindi pa rin siya nagsasalita. Patay, galit pa rin to. Nung nandoon na kami sa last station, saka pa lang kami bumaba. Pagkababa namin ng hagdan, nagulat na lang ako na may kotse naghihintay sa amin. Lumabas si Ray, yung kaopisina niyang galing sa kotse. Boss naman oh. Walang pasok ngayon, pero tinawagan mo pa rin ako. Sabi ni Ray. Habang niaabot ang susi kay Eko. Oh, hi Cassie. Kumaway naman si Ray sa akin. Hi Ray, bakit andito ka? Kumaway na rin ako sa kanya. Ewan ko nga rin dito kay boss eh. Natutulog pa nga ako nang bigla akong tinawagan na magdala dito ng kotse. Teka, may date pa kayo ni boss ngayon? Kaya naman pala bigla siya nag-day off eh. Nakangiti nitong sabi. Napatalo naman ako nang biglang nagsalita si Eko. Sumakay ka na nga kasi. Biglang sabi naman ito. Nagpaalam na ako kay Ray at pumasok na ako sa loob ng kotse. Papasok na rin si Eko sa driver's seat nang biglang nagsalita si Ray. Teka lang boss, iiwan mo ba ako dito? Wala akong kotseng dala. Reklamo ni Ray. Mag-commute ka na lang. Walang lingon-lingon na sabi ni Eko bago sinara ang pinto. Teka lang boss. Boss, nakita ko pang humahabol si Ray habang pinapaandar ni Eko ang kotse. Okay lang bang iwan natin siya doon? Makakauwi ba siya? Hinarap ko si Eko. Kaya niya na ang sarili niya. Kalmado pa rin si Eko at nakafocus sa daan. Pero, okay lang bang nakakotse tayo? Alam ko kasi, magko-commute tayo eh. Hindi na. Nagbago na ang isipan ko. Hindi ko alam ang lugar na tutunguhin namin. Iba na kasi sa paningin ko, itong lugar na ito. Maya-maya pa, tumigil kami sa isang lugar. Humarap siya sa akin at inaalis ang seatbelt. Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Pero Eko, bakit ba bawal akong bumaba? Lumabas ang siya ng kotse. Tumingin ako sa bintana. Nasa squatters area kami. Dito ba nakatira sinasabi niyang kliyente? Hindi nga bagay ang damit ko dito. Kaya pala, pinansin niya kanina. Pero kaya ba hindi niya ako pinasama? Dahil akala niya, hindi ko kayang pumunta dito. Friendly kaya ako. Hindi naman ako maarte. Kaya ko makapaghalubilo sa kanila. Bababa ako para ipakita kay Eko na dapat talaga niya akong sinasama sa mga lakad niya. Pagbaba ko, inikot ko ang tingin ko. Ang daming bahay. Saan ba pumasok si Eko dyan? Hahanapin ko na lang siya. Nagsimula na ako maglakad. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Napansin ko, kakaiba ang bahay nila kasi pinagtagpi-tagping kahoy na lamang ito. Masyado ring maliit para sa kanila. Maya-maya pa, pinalibutan ako ng mga batang nakahubad. Maliliit pa lang sila pero still, bakit sila nakahubad? Bibigyan mo ba kami ng pera? Sabi ng isang batang nakaberdeng short na may butas pa sa harap. Nagulat naman ako sa kanyang tanong, kaya napanganga ako. O pagkain, sabi naman ng isang batang nakapulang short na may tagpi-tagpi na tela. Pagkain, wala akong dalang pagkain eh. Sabi ko, at pinakita ang kamay ko sa kanila. Sige, di pera na lang. Suggestion naman ng isang batang nakaaso na short. Kalabit lang sila ng kalabit sa akin. Sige sandali. May dala ako dito. Tumungo na ako sa kotse at kinuha ang bag ko. Ganito ba talaga dito? Bago makapasok, kailangan magbayad. Magkano kaya ang binigay sa kanila ni Eko? Puro 100 bills lang ang dala ko. So, yun na lang ang binigay ko. Maya-maya pa, dumami na mga bata nakapalibot sa akin.
Bigay lang ako ng bigay. Ang cute naman nila. Siguro kapag nakita ko ni Eko ngayon, matutuwa siya sa akin. Pero hindi na niya ako maaabutan dahil may isang teenager na lalaki na naka-short ang humablot sa bag ko at tinakbo ito. Teka, yung bag ko. Bakit mo kinuha? Wait, ito na ba yung feeling ng nananakawan? Tumingin ako sa mga batang nakapaligid sa akin. Nagtakbuhan na rin sila palayo. Ano ka ba kasi? Siyempre, hindi ka dapat humingi ng tulong sa mga bata. Napailing naman ako sa naisip ko. Baka mapahamak pa sila. Kailangan ako humawal sa kanya. Kahit kunin pa niya ang laman ng bag ko. Ibalik lang niya yung bag mismo. Gift yun sa akin ni Ma'am ng birthday ko. At saka favorite ko iyon. Tumakbo tuloy ako ng mabilis. Or so, I think, mabilis na yung takbo ko. Hinabol ko yung kumuha ng bag ko. Wait lang kuya. Ibalik mo na lang yung bag. Kahit yung bag lang please. Sa'yo na yung laman. Sigaw ko habang tumatakbo. Hindi pa rin tumigil si kuya. Takbo pa rin siya ng takbo. Kuya, alam ko mabait kang tao. Alam kong ayaw mo talaga magnakaw. Sige na please, ibalik mo na yung bag ko. Aray, ang lampa ko talaga. Natapilok ako at nadapa. Pinilit kong tumayo. Ouch! Hinawakan ko ang right ankle ko. Na-spray niyata. Paano to? Hindi na ako makatayo tapos nanakaw pa ang phone ko. Hindi ko matatawagan si Eko. Hinahawakan ko ang ankle ko na maramdaman ko na may tao nakatayo sa harapan ko. Eko. Hindi ako si Eko. O, eto na. Binagsak niya sa akin ang bag ko. Yung bag ko. Ang ibig sabihin, siya yung lalaking hinahabol ko kanina. Bahala ka kung gusto mo kong isumbong sa pulis. Pero wala naman akong kinuha, kaya wala kang maiikaso. Tumalikod na siya at nagsimula maglakad papalayo. Teka lang, thank you ha. Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga masamang tao. Salamat ha. Minto siya sa paglalakad at humarap ulit sa akin. Tanga ka ba? Muntik na nga kitang nakawan. Nagpapasalamat ka pa. Nakataas kilay niyang sagot sa akin. Ngumiti ako para hindi niya ako sinitan. Pero hindi mo naman ako ninakawan, di ba? Ako nga pala si Cassie. Anong pangalan mo? Bakit ko sasabihin? Hala, sungit naman. Ayaw mo ba? Sige, okay lang. Nakangiti ko pa rin sabi sa kanya. Kahit injured ako, ang sakit pa rin. Eh ikaw, hanggang kailan mo balak umupo dyan? Tinignan naman niya ako at ang paa ko. Ano kasi hindi ako makatayo. Na-spray nata yung ankle ko. Napakamod ako sa bato ko nang sinabi ko iyon. Hist, dapat di na ako bumalik. Narinig ko sabi niya. Pero inabot pa rin niya sa akin ang kamay niya at tinulungan akong tumayo. Siguro mga 16 lang itong batang to. Pero mas matangkad pa sa akin. Inalalayan niya ako hanggang sa nakaupo na ako sa bench sa tapat ng tindahan. Diyan ka na. Huwag ka nang umalis diyan kung ayaw mo. May mangyari sa'yo. Sabihin mo sa kasama mo, diyan ka na sunduin. Papalakad na siyang palayo. Nagsalita ako bago pa siya makalayo. Uy, salamat talaga Hindi mo ba talaga sasabihin ang pangalan mo? Marap naman siya sa akin at nagsalita. Hindi. Tom, may nagsalitang galing sa loob ng tindahan. Bakit ka nandito? May bibilhin ka ba? Dumungaw ang isang medyo matanda ng babae. Aling Minda naman. Pinadyak pa ni Tom ang paa. Bakit? Ano bang nangyari, Tom? Oh, sino itong isang to? Sabay tingin sa akin at ngumiti. Ngumiti rin ako at nagsalita. Hello po. Pasensya na po kayo. Pwede ho bang dito muna ako? Diyan muna siya, Aling Minda. Lalampa-lampa kasi. Nadapa tuloy. Huwag kayo mag-alaala. Bibili yan ng paninda ninyo. Sabi yun ni Tom at tinuro ang tindahan. Opo, sige po. Bibili ako. Ano kayang mabili? Gutom na rin kasi ako. Sige iha. Ano bang bibilhin mo? Sabi ni Aling Minda at tinuro-turo pa ang paninda niya. Teka.
Ano nga ba ang nabibili sa mga ganitong tindahan? Ikaw, Tom, anong gusto mo? Alam ko na ngayon ang pangalan niya. Thanks to Aling Minda. Nangaasar ka ba? Sige, Aling Minda. Bigyan niyo ako ng isang plastic ng boy bawang, saka coke. Babayaran niyang lahat. Sabi ni Tom, sabay turo sa akin. Ano kaya yung boy bawang? Sige po, Aling Minda. Ako din po. Pareho ng kanyang order. Sabi ko at ngumiti kay Tom. Napatingin naman silang dalawa sa akin. May mali ba akong nasabi? Nakakatuwa naman. Nakakwentuhan ko pa si na Aling Minda, pati na rin si Tom. Grabe, ang sarap pala ng boy bawang. Nakapagbukas na ako ng 5. Kain pa rin ako ng kain. Nakalimutan ko lang ang tawagan si Echo. Kaya nagulat na lamang ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Kasi, si Echo, hingal na hingal. Kanina pa ba niya ako hinahanap? Echo, halika. Uminom ka muna ng coke. Mukhang pagod na pagod ka. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang bababa ng kotse. Is joke lunch. Yumuko ako kasi nag-guilty ako. Kasi hindi ako sumunod sa kanyang utos. Sorry, ano kasi kanina pa kitang hinahanap. Tapos, andito ka lang pala. At kumakain. Sigaw niya sa akin. Sorry na Echo. Patay. Galit na galit siya. Tumungo na lang ako. Kailangan ko nang palipasin ang kanyang galit. Pero nagulat ako nang biglang sumigaw si Tom. Wag mo nga siyang sigawan. Hala si Tom, sinigawan si Echo. Pinuntahan ko si Tom. Tom, hala, ano bang ginagawa mo? Ikaw, ano bang ginagawa mo? Bakit nagpapasigaw ka sa lalaking to? Sabi ni Tom at tumarap ulit siya kay Echo. Hoy ikaw, kahit sino ka pa, wala kang karapatang sigawan siya. Hindi nagsasalita si Echo. Nakatingin lamang kay Tom. Teka Tom, huminahon ka na lang. Wala namang kasalanan si Echo Sabi ko ulit. At tinignan si Tom. Kumalma ka na Tom. Tom? Tommy Sarmiento. Bigla nagsalita si Echo. Nagkatingin naman silang dalawa ni Tom. Echo, magkakilala ba kayo ni Tom? Papalit-palit ko silang tinitingnan. Hindi ko siya kilala. Sabi ni Tom. Tapos, bigla siyang tumakbo palayo. Tom! Teka, sigaw ko. Echo, kilala mo ba siya? Bakit siya umalis? Halika na, sabi ni Echo. Tapos, nag-start na maglakad. Nag-thank you na lamang ako kay Aling Minda. Tapos pinilit ko maglakad. Ang sakit pa rin ng ankle ko. Napansin ata ni Echo na ang bagal ko maglakad. Ano bang nangyari? May pilay ka ba? Wala, ano kasi. Natapilok lang ako kanina. Kaya medyo masakit lang yung ankle ko. Hindi ko nakatingin sabi kay Echo. Kung saan-saan ka kasi pumupunta. Di ba nga sabi ko sa'yo, huwag kang bumaba sa kotse. I-ready ko na ulit yung tenga ko. Yumuko ako at nagsalita. Sorry Echo. Sorry talaga.